Magandang araw mga kaibigan. Ito na, umarangkada na po ang Zero Remittance Week ng mga bayaning OFWs. Nagsimula na po, magsisimula na. Sa ibang lugar, nagsimula na eh. Ang official announcement is March 28 hanggang April 4. Kaya lang sa mga nababasa kong comments, pwede pang tatagal ng isang buwan. Hindi na ito mapigilan ang bugso ng damdamin, galit, pagmamahal ng OFWs sa nangyari kay PRRD. So, ito, pakinggan natin itong balita ng SMNI simula sa Maisog, Croatia. Mamaya, all over the world na, pati si Maharlika nakisimpatya na lahat na ng panig ng mundo na may OFWs na nagmamahal kay Tatay Digong, nakisama na dito sa programang ito ng OFWs. Pakinggan natin ito. Matinding pagtutol sa Administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW. Isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog, Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa Yan ang leader. OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us. OFWs, please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulong. Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News. Okay, salamat sa SMNI News. Ang nag-iisa, of course, kasama ang Net25 na TV station na nagbabalita ng totoo. Okay,
So, sinimulan ng Maisog Croatia, kalimutan ko yung pangalan ng interview, Vice President, nanawagan sa buong mundo. Ito na, si Maharlika, nag-post na rin siya, nananawagan na rin siya. Ito, Buljakan, 2 hours ago. Kinalat niya o sinare niya, nakiisa na siya sa Maisog Croatia na hakbangin. No Remittance Week, March 28 to April 4, 2025, sabi niya. Feel the wrath of the Filipino people. So we declare no Remittance Week sa mga overseas Filipino workers at lahat ng Filipino abroad. Kundinahin natin ang pagnanakaw at pagkidnap ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang tanda ng ating pagkondina, idinideklara namin ang No Remittance Week mula March 28 hanggang April 4, 2025. Ito ay isang malinaw na mensahe na hindi natin papayagan ang isang tiwali at manunupil na gobyernong ito. Ipakalat natin ang hinaing ng sambayanang Pilipino, palayain si PRRD. So ito yung post na to, feel the wrath of the Filipino workers. No Remittance Week. Bring PRRD back home. Okay? So, magbasa tayo sa mga comments. OFW Kitar, sabi niya, yes, 1 month, no remittance. Marami na akong nabasang ganito. Hindi lang 1 week ang plano. Kasi, ito, nagsimula lang sa Croatia, and then, nagka-scatter na. So, it's now becoming a people movement. Leaderless na ito. Mayroon lang nagsimula. Kaya lang, yung spontaneous na ba, yung pagpapakita ng dismaya, galit ba, o pagmamahal kay ano, sunod-sunuran na yan. Para bang fire, isang forest fire. Isang posporo lang kaya, o isang cigarette stick, napunta doon sa damuhan. Once nga nag-live yun, wala na. Hindi mo na mapigilan. Parang yung Los Angeles fire. Parang ito ang nangyari ngayon dito sa mga OFWs. It's now becoming a leaderless people movement. Kaya sabi ng OFW Kitar, yes, 1 month, no remittance. Ito, Ana Leia Contesa. Kahit isang buwan pa, mga kamag-anak ko sanay kumain ng kamote, saging, at isda muna. Response ni Egliserio Carasa, mababa. Libon Tibuli Mariano, sanay sila sa bukid, sister. Kahit mais lang at dahon ang palaya ang ulam nila, masaya na. Yung mga buhaya, malalaking tiyan, kawawa pag wala tayong remittances. Basic Gawil, correct, make it 1 month para lalo sila matrigger. Yun na. Royet Canbiher, correct, same. Hetelem Narok, count me in, 0 remittance from Brampton, Canada. Grabe. Angeline Onesim, malaki kasi contribution ng OFW's remittances sa Philippine economy. Imaginin mo, makakasurvive pamilya natin ng 1 month, wala padala pero malaki ang mawawala sa gobyerno. So, yun na, daming count me in dito sa panawagan ni Maharlika. At lumalabas, hindi sila kontento sa 1 week. Karamihan, 1 month, kaya nilang hindi magpadala at makakasurvive daw ang kanilang mga pamilya.
Salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Ang sweldo natin is tinutulong sa kanila by way of giving them yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Og mauna ni ang balay ni ante og karon gisandig na ang hero nga silupin lang in taon og gibutangan na og bato lang sa ibabaw. Oh. O mauna ni ang atop ni ante nga silupin. Apan hapit na ni magisi kay ang bato nagkuan naman ang bato. Sumurag mahulog na. Kay magisi naman ang silupin o nag-crack naman. O mao na ni ang iyang atop. Ug ang ngero pod niya giisklastipan na lang. Giisklastipan. O mao na ni kagagmayon sa ilang balay. Nga bulsot-bulsot na gani. Og karon, og ate, unsa inyong maistorya nga natagaan na mo og gero, so karon mailisda na ning inyong atop nga silupin. Unsa inyong maistorya? Salamat mi sa Ginoo nga gitagaan mi sa sin, nalipay gid mi kaayo. Oo. Kanang iatop na ginamo karon kay kabuslot na among atop nga Oh, silupin. silupin. Kay gibutangan lang og Tangan og bato, oo. kadisi na gani ang Oo. atop. Ikaw ya, unsa imong maistorya? Hinaot nga magpadayon pa ning inyong programa nga ingani para daghan pa matabangan nga nanginanglan sama sa mga. Oo, sama sa inyo. Oo, salamat po Salamat dia. sa Ginoo. Oo, salamat sa Ginoo. Sa Ginoo gid kayo ha. Oo, lagi. So, muni ang ilang payag, giisklastipan na lang ang ilang ngero. Ang ilang balay, maupod ni kagagmayon. So, ilang plato, pila lang kabuok. Tuwiti. So, mao na lang gid ang ilang gidakon sa ilang balay. Ug salamat sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube. Salamat sa inyong pagtabang sa sama ilang ate ug kuya nga nagkalisod sila, nga natabangan na gyud sila. Salamat and God bless us all.